Okay, we are on air. Isa pong pagbati at pagpapasalamat sa inyo na nakita-kita na naman tayo. Ito po ang inyong Kuya Ed. Opo. At sa mga nakalipas na oras ay dinudulog at dinidinig pa rin ang mga particular na issue na involve yung ating nakaraang Pangulo na si Presidente Rodrigo Duterte. So now, nakikita po natin in the accordance of much more particular in the event that the issue concerning to the EGK of previously President Roa Duterte inclined for this in show of their means of objective. Nakikita po natin bayan ang ilang mga particular, however, na sa pag-aakala nila bayan ay hindi po natin napapansin. At sa puntong ito ay ayoko pong i-break through ang mga kaganapan, but I am just asking and providing to our guidance ay hinihingi ko po, no? After po ng this prayer, I am asking now sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum po, ang kapayapaan at ang pag-ibig nawa ay sumapuso natin sa ngalan po ni Allah. At sa Kristyanuhan, I am inviting you for a fruitful prayer before everything else in a short period of time. So, yuko po natin na ang ating pong mga ulo sa mga kapatid natin Muslim, sukran. So, ganun na lamang po ang ating pong pagpapasalamat at pagpupuri sa kanila. Ama, nananalangin pong muli kami. Pinupuri po namin at niluluwalhati ang iyong napakadakilang pangalan. Nawa ay ikaw ang mamagitan at iwasto mo po kami sa mga sitwasyon, Ama, na kailangan po namin. Yumuyo po kami at sumasampalataya sa iyong kadakilaan, Ama, sapagkat ikaw lamang po ang aming Diyos. Wala na po. Muli ang manumingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaan. Nananalig kami, Ama, the truth ay marireveal at lalabas po ang katotohanan. Muli po, Ama, nananalig kami in Jesus' name. Amen. Bayan, ipagpaumanhin ninyo na hindi po tayo perfecto in the sense of that. So, hiling ko po ay top of the board sa atin at ang inyo pong mga gift ay makatutulong po ng maayos at mabuti. So muli po, ito po ang inyong Kuya Ed. Bumabati po sa lahat ng kapatiran, organisasyon, samahan at fraternal, no? Sa inyo pong pakikipagkaisa at patuloy po na kayo po ay nanaandyan sa amin. Muli po, ang inyo pong Kuya Ed ay patuloy po na nananalig sa preskripsyong makatotohanan sa punto ng mga ilang issue po natin. At nakahanda na po kami para sa forecast ng inyong pong pangangailangan sa darating pong araw ng eleksyon. Pansamantala ay hinihingi ko po na kahit po papaano ang inyong pong mga gift ay makatutulong po para po sa ipagpapatuloy po ng ating programa. At ganun na lamang po, muli po'y nagpapasalamat kami sa ating pong mga kapatid na tumulong sa operation Saklolo, sa operation suporta at pagliligtas ng mga fraternal brother sa Bicol,
at ang Guardian Movement sa Bicol, at ang ilang pa dumarating na mga pagtulong sa Bicol ng mga nakaraan. Inihingi ko po ng paumanin, hindi ko po kayo nabati nung nakaraan kasi po nakapokus po kami sa monitoring and submissions of analysis and report sa mga tao po nakakandidato. Iwas po sa parasite. Wala pong mangyayari kung ang parasite na naman ang atin pong iuupo. Kahit po ang partido nila ay hindi po partido ng mga taong gumagalaw at ika nga ay gumawa ng wasto at tamang programa para po sa bayan, ay atin po silang suportahan. At ang amin pong gagawin, lingid po sa inyong kaalaman, ay isa na lamang pong pagtulong bilang rekomendasyon na ang mga taong to ay maaasahan po natin. Nagpapasalamat po ko sa viewer natin, almost 234 na, uprising pa. Maraming salamat po sa inyong mga gift at heart. Malaki pong tulong para po sa akin. At muli po ay atin pong tatalakayin ang mga resulta ng atin pong hinangin. Hanggang ngayon po ay walang report ang pamahalaan sa kung saan po napunta at ano ang kanilang ginawa sa mga benepisyong programa at salapi sa ating gobyerno. At hanggang ngayon, mabuti pa nga si Duterte, umatin sa pagdalo, umatin sa hamon. Pero ang gobyernong bangag hanggang ngayon, kipit balikat at walang reaksyon. Sa mga isyu na kinabibilangan at sa mga isyu na involved sila, wala pong reaksyon at kasagutan. Sa mga salapi na trilyones na ika nga ay nasa kamay nila, ay walang reaksyon, walang response sa panawagang mag-report sa taong bayan. Yan po ang mahirap sa ating gobyerno ngayon. Nakaw na nakaw, kuha ng kuha, walang reporting. Pero sa iba, masungit at mahigpit. Sa mga BBM follower, ngayon lang kayo naging BBM. Hindi ninyo alam bakit kayo may BBM. Muli po, kami ay nananawagan sa inyo na tungkol sa mga drastic compositions of alibi, the same. Lahat naman kayo, kahit mapa Duterte ka, mapa BBM ka, mapa Aquino ka, mapa ano ka nag-aantay. Pero hanggang mula noon, hanggang ngayon, ay wala pong nagsasubmit o tumatanggap sa mga imbitasyon. So yung sinasabi nilang kriminal at mamamatay tao, nandun, pinakukuluan sa Kongreso. Mga matatalino na hindi nila alam, it is an aid of legislation. Aid, makatutulong. Aid, makalulunas. Aid, makakaambag. Hindi para husgahan ang tao. Dahil hindi po official decorum o forum yung sinasabi nilang quad, koom. Ang tunay pong decorum o forum ay ang Supreme Court o ang hukuman. Sobra po silang talino sa pag-akala nila na masisira nila ang reputasyon ng isang tao. Mali po yan, gaya nga po ng pagkakasabi ng kapatid na Dante Marcoleta. Meron pong limitasyon. At ang limitasyon pong yan ay nasasalaula ng mga ilan
sa Quadcom. Nasasalaula ng labas dila, Google at kung ano-ano pa. Mga korap at mga crooks. They are continuing destroying the image of Duterte with De Lima and Trillanes, who is not now connected to the Magdalo because of their involvement behind. At yun nga po, sa mga punto na yan. So nasaan na? Tawa lang ng tawa tawag nito, si Tambaluslos. Tawa lang ng tawa sila Tambaluslos. Regarding on that, bayan, the pressure now is in Duterte community. Bayan, we are hoping to gather that these informations will come very clarified and very continuously vigorous in the condition na makita po natin kung alin po ang totoo. At nananalig po kami, the truth will set you free and will be prevail. Ang malupit lamang dito, ang salitang command responsibility ay hindi naiintindihan. Sabi nga ni Brosas, pwede ba malaman yung sinabi itinapon? Sino ang tinapon? Di ba? Ganon sila kaprotektor at gusto nilang mangyari, sila po ay malilinis. Si Castro, malilinis. Si Manuel, malilinis. Mga tawag nito over lateral conditions na which is sila po ang tunay na salot at problema ng lipunan because they are protecting, supporting, guiding the communists, especially the New People Army. At yun po ang kanila ngayong mga isinasa una na makita. Sabi nga ni Castro, Mr. Duterte. Thank you po, Kuya Deng. Thank you, Kuya Deng Duterte. Thank you po. At in that revealing na ang mga bata ay involved, collateral damage. Ang linis, clear na clear, collateral damage ng mga bata. Mga ganon ang mga psychological definition ng mga recruiter ng MPA. Talagang i-destroy at i-damage ang iyong reputasyon at pagkatao para mapaniwala mo na ang isang kaso ang may kagagawan ay ang gobyerno. Ganun sila kadali. Pero ang pinagpapapatay nila na pamilya, magsasaka, supporter at kung ano-ano pa, yung graveyard nila sa bukid, especially San Fernando. Bukid nun, hindi nila sinasabi yan. Ang tanong nila, hindi naman sila ang tunay na pumatay, kundi ang mga miyembro. Ngayon, katulad din sa pilit na gustong ipaamin, sila nga hindi umaamin. Sa palagay mo, aamin? Si Kuting nga hindi umaamin. Magmula pa noon, di ba? Sa drug follicle na lang, hair follicle, wala hanggang nalaman natin lahat na ang Malacanang ay pugad na rin ng drugs. Ganon kadali eh. Ganon kalaswa at kaulul. Matatapos din yan. November, December, January, February, March. Matatapos din po kayo. At kami po ay tahasan at buong puso nananawagan na wag po nating tangkilikin ang mga parasito. Thank you po. Wag po natin tangkilikin ang mga parasito sa kahit sa alinmang partido
Dahil manggagamit lamang po yan. Marami na po tayong patotoo tungkol sa mga parasito na wala namang ginawa kundi magpatubo ng bigote, kumain, at kung ano-ano na lang paglapastangan at hindi pagsunod at pagtupad sa batas ng kanila pong tungkulin. So nananawagan po kami na tanggalin niyo po yan, wag po tayong Thank you po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Kami po'y nananawagang klaro. Sir, thank you po. Thank you po sir sa flower. Thank you po sa fires. At sa inyo po. Ay iminumungkahi po namin. Tapos na po kami, nakaprepare na po kami. Yung amin pong programa, suporta sa informasyon na kailangan nyo po. Thank you po sir. Thank you po. Hikomon. Hikikomon. Uy! Boss, thank you. Thank you. Hikikomon. Thank you po. Thank you po. At madalas nakatanaw ako sa iyo, hi Kiki Kumon. Okay. At ito yung time na naman, pasensya na po kayo. At tinabangay ta sa pagpapaabot at pagpapahatid ng tamang impormasyon sa atin mga kababayan sa kaparaanan ng vlogging. Dahil hindi na po natin, yung stream media, hindi na po natin sila maaasahan. They are paa, tuhod at paa mo. Ganun lang po tayo. Kaya po nananawagan kami sa lahat ng vlogger na nagkakaisa sa tamang programa para po ika nga sa kapakanan ng taong bayan, magkaisa po tayo na dalhin po natin ang ating mga kababayan sa tama. Our agenda now, inspiring our constituent na makita po yung mga deficiency at ang mga karakter ng mga tatakbo o lalo na si Abalos. At ang ilang partido ng administrasyon ngayon. Lahat may kaso, saan ka naman nakakita? No? Kaya bayan, antayin nyo po. Siguro mag-a-announce po kami March na. Para malaman nyo, March na po kasi kinukumpleto po namin, binabalidate po namin yung mga tama. Tama po, tama. At makakaasa po kayo sa amin na rekomendasyon, wala po kayong makikitang parasite. Kasi kahit artista, wala po kayong makikita. Tapos na po ang kanilang programa. Tapos na po ang kanilang validity of their goddamn services na wala namang nangyari. Magalit na naman si TikTok niya kasi nagmumura na naman si Kuya Ed. Pero hindi nagnanakaw. Di ba? Kasi si TikTok, magnakaw ka na, wag ka lang magmura. Kasi community violation. Ang magmura kay TikTok ay community violation. Ano ang magnakaw kay TikTok? TikTok, sagot! Para mas maganda, ano ang pagnanakaw sa iyo? Kasi when we are using languages that violating community, na andyan ka, community violation. Pero ang nagnakaw, there is a community violation to those nagnakaw, nag-umit ng pera ng gobyerno, nagsalaula at nanggago. There is. No. Tak-u. TikTok. Tak-u. Pero sige, kasi bad words bad words. Pero yung bad move and interest, bad doing, and corruption is not be concluded as bad word. May katuwiran ka. May tama ka, TikTok. Pero kami bayan, di bali na magmura. Huwag lang magnakaw. Dahil ang iba, hindi nagmumura, pero nakaw ng nakaw. Kimbo, nagmura ba yan? Pero nagnakaw yan. Ko, nagmura ba yan? Pero nagnakaw yan. Tambaluslos.
Hindi yan nagmura. Namigay pa. Nagnakaw ba? Marcos Jr. Nagmura ba? Nagnakaw. Si Lisa. Nagmura ba? Nagnakaw. At ang mga ilan pa na nakahanay. Si Dila. Nagmura ba? Hindi, kasi pastor daw siya. Na ang mismong miyembro ng kanyang sinasabing pastor ay nakikiusap na huwag idamay ang kanilang church. Labas dila pa more! Para kang si Jim Paredes ng Apo Hiking, tikol pa more! Mga salaulang tao, nalalapit na ang inyong katapusan. At marami pa kayo, mga plastic. Yung pamunuan ng Quadcom, Paduano, marami kang pinatay na sundalo, marami kang pinatay na pulis. Anong palagay mo sa amin? Ngingiti lang sa harap mo. Tanga. Ikaw lang siguro nakakaisip niyang Paduano. Ikaw lang. At pinababatid namin sa inyo na ang mga retired general at ang mga something active generals in the armed forces of the Philippines are preparing. Kahit iharap mo yung PNP. Ako, sa Mariose, putang ina, kilalang kilala namin ang PNP. Kung hindi sila magkakapera, hindi yan dadalo at hindi yan kikilos. Antay lang mo. Antay lang mo. At pakatatandaan ninyo na ang sumon ni formerly President Roa Rodrigo Duterte na mabigyan siya ng pagkakataon, alinman sa alliance nito, igagawin niyang muli doble sa kung ano ang kapit ninyong facts. Tandaan ninyo yan. Kasi wala na akong mabibigay ng pabor sa administrasyon ngayon. Nagtatapos na lang po ng karera ang administrasyon ngayon. At nakikita po natin na ito po ay wala na rin silang gagawin kundi ang magnakaw. Nililinis na nila ng nililinis ang pera ng bayan. Tangina, wala na pong kahihiyan. Tingnan nyo. Saan kayo nakakita na instead na tulungan natin ang mga elderly sa pamamagitan ng suporta na manggagaling sa PhilHealth, pinagtutulungan nyo. Kasama pa si Ralph Recto. Ma-hospital ka rin sana, Ralph Recto. Yung ICU ba, operahan ka sana ng katakot-takot maging sa mukha mo na hindi kaya nila Vilma Santos na bayaran. Ang problema sa inyo may pambayad na kayo siguro, ang ginagamit nyo pa yung pera pa ng PhilHealth Kaya something dominant negativity is going on. Kami na po ang utay-utay pong magbibigay ng impormasyon sa inyo. Manong Nika, Manong Isa, makikiraan po. Alam naman namin na you is still neutral. Kasi alam naman namin na alam niyo yung katotohanan. Kaya nakikiusap po kami na kung sakali man ay unawain nyo din, no? Kasi ang ginagawa po namin ay para po sa kapakanan ng taong bayan. Yung mga nasa pamunuan ngayon, mga boss, mga sir, ay hindi nag-iisip sa kapakanan ng taong bayan. Sila po ang malaki nating problema. The question, Kuya Ed, kung magkaroon ng kudeta ngayon,
ilang puntos from 1 to 10 ang ibibigay mo? Perfectly 10. Kung bumaba, sir, thank you. Prince Enrique, thank you po. Sir, thank you. Gemon, thank you na naman. Hakiko Mori. Brad, thank you. Nagmo-monitor pa rin ako doon sa programa mo. Thank you. At, boss, thank you. Baka maubusan ka ng kape. Thank you. Ay, ma'am, thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, boss. Thank you. Thank you, Sagip. At, ang inaano po namin, ito po ay hindi na po ito kakaiba, bagkus ito po ay pagpapatibay na. At maaga nyo na po kung maaga na po tayo magpapangipangita. Ano po? At tuloy po tayo sa punto. Kung pababain daw ba anong masasabi ko tungkol sa kung i-take over ang Malacanang. Well, yes. Wala na pong karapatan ang nasa Malacanang. Kasi po kung may malinis silang hangarin at karapatan, nagpapolikel na sila. Nagpaplano pa sila kung saan mangingitlog ang follicle examination para sa drug test. At papasok sila. Dapat surprise. You are invited, Mr. President, para sa follicle examination. Karon, ma'am, thank you po. Ma'am Epiram, thank you po. Salamat po sa flower po. Salamat, ma'am. Thank you po. A surprise para neutral at walang nababayaran. Sa totoo lang, kung pera ang kaharap ng taong bayan, lagi yang mag-iisip. Magiging tapat ba ako o papakinabangan ko to at gagawin ko ang tama? Lagi po yung ganyan ang taong bayan. Kahit hindi po sa Pilipinas, sa buong mundo, kapag pera ang pinag-usapan, nag-iisip ang taong bayan. Kasi bakit? Kailangan po yan sa hapagkainan. Kung ang decision making at ang kagutuman marisolba, ang pipiliin ninyo o ipapipili ninyo sa taong bayan, ang pipiliin ng taong bayan ay ang marisolba ang kagutuman. Kaya po, tactically, ang mga politikong tao, ganyan, bibili yan ng napakalawak na hektarya, mga 200 to 350 hektar sa kaparaanan ng kanilang pagnanakaw. Ipatitira ang mga mamamayan na walang tirahan. Sige, magtayo kayo dyan. Diyan kayo tumira. Libre ang pagtira nyo. Oo, pero sa amin, sa Bisaya, dito sa Mindanao ba? Diba? Pag walay, walay boto, pag walay boto, ibot. Pag dili nagboto, ibot. Sa Tagalog, tira ka sa lupa na malaya ka sa pag-aari ni congressman at ni senador, pero pag hindi ka bumoto, aalisin ka. Ganun po ang sinasabi natin, transparency of our republic today. Opo. At inuulit ko po, maraming salamat po. At sana po ay madagdagan pa yung mga positibo na nagtumutunghay po sa programa na to, at salamat din po sa inyong bit. Tapos na po ang project at assignment ni Kuya Ed. Ibibigay na lamang po sa inyo sa panahon na tama na. Kasi ngayon kay bibigay namin, baka magkaroon pa ng alibay, magkaroon pa na second reason. Mas maganda na yung Marso, Abril. Kompleto po detalyan. Tapos na po. At kaya nagbabalik na po ko sa programang ito ng Kuya Ed TV. At asahan nyo po na partido man kayo, alliance ko man kayo, o kapanalig man, o hindi man kayo kapanalig, patuloy po ang Kuya Ed TV. Dahil nagkakaisa po ang kapatiran, samahan at organisasyon at fraternal na ibigay po sa inyo ang tamang informasyon.
At ang masaklap nga lang po ay ang pagkukunwari nila na hindi po alam ng taong bayan ang kanila pong mga ginagawa. Nagkakamali po sila, bayan, sa punto na yan, bayan. At sa pag-akala muli nila na maloloko nila tayo. Bayan, sa totoo lang po ay hangad na namin po ang ngayon ay Marso na. Para 60 days na lang, eleksyon na. Hindi na po talaga kaya. We are trying to remove at mapalitan ang mga kalawang na siya pong sumisira sa bakal na kailangan po na pundasyon ng ating pong republika. At hangad po namin sana na ngayon pa lang ay magkaroon na ng special order na ang lahat po natatakbo na involved sa korupsyon, pag hindi na po nanalo ay wala na pong karapatan na umalis. Bagkus i-prepare po nila ang kanilang mga report, accountability, na sila nga po ay hindi na involved sa kung anumang korupsyon. At kung may korupsyon, ma'am, hello ma'am, sana mahal na Supreme Court ay maaprubahan na karon o ng Kongreso o ng Senado ang pagbabalik ng hatol na kamatayan para eksakto. O kailangan po, yun po yung aming grievance ngayon. Paspasan po at mabilisan pag-aproba. Tandaan ninyo, basta may batas na kamatayan, nako, napakatino ng ating gobyerno. Naging salaula ang mga nanunungkulan sa gobyerno nitong mga nakaraan na mga panahon magmula kay Cory Aquino ay dahil sa pag-alis ng hatol na kamatayan. Hindi pa nga natin nasisingil si Boy Bente kung nasaan na yung perang pinagbentahan ng property ng gobyerno tsaka ng RSBS na insurance ng mga sundalo at ng PNP. At bakit ganun ang siste sa PNP? May budget ang PNP tungkol sa mga bagong magpupulis. Pero bakit ang magpupulis ang siyang nagbabayad ng tubig at ilaw sa training center? Bakit wala silang libreng uniforme? Tanong ko yan sa mga pamangking ko. Bakit ganyan? Bakit? Manugang ko, pulis din. Bakit? Putang ina, bakit? Nagmura na naman. TikTok, nagmura na naman si Kuya Ed. Pero hindi nagnanakaw. TikTok. Bad words is sometimes an expressions of our feeling when we are angry. But to steal and being the leaders of their goddamn corrupt is prominently an action taken. Sana TikTok magmura man si Kuya Ed TikTok ay huwag niyong i-comment sa community violation dahil ang pagnanakaw at ang korupsyon ay higit pang community violation. TikTok ka lang, wala ka rin. Wala rin, useless din. Kasi nananalig kayo na may ilang mga pamunuan tulad ng Kadante na ayaw ipaalis ang TikTok. But TikTok owned by the company of China. Kaya naming mabuhay, Mr. TikTok, Mr. China, kahit wala po kayo
basta matuwid at tama ang panuntunan at programa ng aming gobyerno. Hindi naman emphasizingly, wala naman elaboration na yung sinasabing violation sa community. Yung TikTok nga, ginagamit ngayon ng mga scammer. Bakit naman hindi ninyo pag-anuhan ngayon? Merong isa pang scammer. GCash. Marami na nawawalan ng pera sa GCash. Pero, TikTok? Kasi hindi naman nakapasok ang GCash sa TikTok No? Kung hindi ba naman kayo ogag ba? Magaling lang kayo TikTok gumawa ng community alignment para sa kapakanan ninyo, hindi sa kapakanan ng taong bayan. Yes, maraming kumikita. Maraming kumikita sa inyo sa mga nagti-TikTok, pero kailangan mong mag-subscribe, magbayad. When money is involved, that is also involvement of corruption. When money credible. Okay. Wala tayo sa punto na yan. Saan tayo pupunta? Sa gobyerno? Ang laki-laki. 217 trillion. And the others is 800 billion. Nasaan na yon? Ngayon, they are all lost. Sabi nga ni Tambalus Romualdez, I give you 5,000 and 1 kaban of rice. Sa totoo lang, TikTok, dapat meron din kayong reaksyon ni ganyan. According to the vote of the public and the people of the Republic of the Philippines, most pertinent question, etc., is about you, Mr. Romualdez. And we are TikTok in our concern if the service to the people. And you are not servicing our people. You are nakawin our people. Yan lang ang mahirap. That is not fair. Kaya nga, sabi ka ng kadante pero natatawa ba? Tinututulan niya ang pag-ban sa TikTok. Kasi hindi niya napipil kung ano meron sa TikTok. Hindi po ba? So, hoping na may account will be remain. Kasi kung ang titignan nyo lang, ang violation lang ni Kuya Ed ay pagmumura. Pero putang inang yan, ang magnakaw, wala pong violation ang Kuya Ed. At ang iba pa, dapat ang community guidelines ay hindi sa pagmumura. Kasi sa pagnanakaw dapat. Ganyan sana ang mga datingan. And although that is a means of your objective to, ika nga, para masabi na inclined doon sa community services. Kaya ang sakit inclined doon sa security o community standard, ang magmura ay violation. Putang inang sarili to. Hindi ikaw ang minura ko, kundi ang sarili ko. Violation. Pero, nagnakaw ang putang ng sarili ko, nagnakaw ng trilyones at bilyones. Hindi yung violation. Di ba? TikTok. Sana i-arrange ninyo para fair ba kayo sa masa, sa publiko. So, demanding on that, again, nagpapasalamat po kami dahil nga sa punto na yan, nananatili pa rin ang TikTok pero dapat i-re-guide, re-impose yung right. Yung mga bad words, it is, inuulit ko, it is expression. Lalo na kung medyo galit yung tao. Alang ang magalit ang tao, sabihin sa'yo, I love you!
I love you. Pwede ba yun? Siyempre, pagalitan tao, God damn! Yun ang sasabihin. Kasi hindi yun kaplastikan. Yun ay totoo sa kanyang damdamin. Diyan lang po, medyo dyan po ako umaaray. Kasi yun nga, no? And although I'm using bad words, but hindi po ako nagnanakaw. Malinaw, hindi po si Kuya Ed nagnanakaw. Lagi nyo si Kuya Ed tinitira doon sa violation na nagmumura. Pero yung mga magnanakaw, tawa ng tawa. Hanggang dito sa tenga, nakaw pa more! Diba? Yung mga involved sa drug, ganyan pa rin. Kaya mali eh. Mali po. Dapat the company of TikToks will rely doon sa para bang ratifications of your community rule. Maliban na lang kung may bad words tapos tinuro ka. Yan. Offense yan. Tulad si Dila, putang na si Dila na yan, galing magsalita, putang na gano'n. Yun. Ikaw, Mr. Eduardo, ay nagmura at ipinoint mo si Dila, ganito si Dila. Ang sagot niyan, kahit totoong nagnakaw siya, kasi nga in violation of community. Ganon. Pero kung sarili ko lang through prior, what we call this expression will be prior for expression. Di dapat tinanggal nyo na lang yung feeling expression. Para robot na kami lahat. Good yan, good yan. BBM, nakaw pa more. BBM, batak pa more. Parang ganun ba? At muli po ay nagpapasalamat po si Kuya Ed sa inyo po, sa inyong mga bigay sa akin. But we are promising you na kompleto na po yung aking assignment. 1 to 12. Ang sa amin po kasi 1 to 15. Alin po ang nakapaloob dyan? Pero sige po, aalamin po natin yung makabubuti at makagaganda sa sitwasyon po. Sa Subaton. Okay. At yun nga po. At nananatili po kami na nandito at sa ganun pa rin pong punto ay nagpapasalamat po kami. Binabati ko po yung mga kapatid natin dyan sa Taguig, sa Signal, sa Wawa, Floodway, dyan po sa Quezon City, sa Araneta area. Binabati po din namin yung lahat ng chapter ng Alpha Phi Omega at ng Scout Royal Brotherhood at ng iba pang fraternity na under po ng Philippine Association of Fraternity to re-guide or to guide our country. At yun nga po, sa mga ilang issue prominent acquired doon sa discussion ay nasa sa atin po ang laya. Basta po ang involvement po ay pagseserbisyo. At nananatili po ang Kuya Ed at Kuya Ed TV ay magbibigay ng mga ilang aspeto. Pero tipid. Kasi gusto ko po, on the highlight, on the high tide ng eleksyon, siyempre maaga po kaming boboto para makabalik. At ika nga, i-monitor namin, ganyan, hanggang sa katapusan ng eleksyon. Asahan nyo po, election day, live po si Kuya Ed at maaga po kaming boboto para makapamonitor po sa inyo. Simple lang. Tingnan nyo lang. Hindi naman bawal. Ito na. Hindi naman bawal. Hindi bawal. Ang bawal po magnakaw. Hindi po katulad ng iba dyan, napapractice na ang mga nakaw. Malapit na po ang inyong kaarawan. Mag-happy birthday na po kayo. At sunod-sunod na po ang kaso kasi to expedite your report, pati yung pera. Alam na po, yung mga sahod nyo, ilang taon na kayo dyan.
Alam na po. At i-quantify na lang ninyo. Katulad ng ginagawa ninyong mangyari kay BP Sara. Kahit 1,000 beses na sinabi sa inyo ng Commissions of Audit na walang nangyari na paglabag at pagnanakaw, pero ang Quadcom patuloy. Ayan. Hanggang ngayon po, siguro ginigisa pa si Tatay Digong sa punto na yan na naandun pa rin po. So, mulit-muli po ang nagpapasalamat si Kuya Ed. Nakakatawa lang. Nakakatawa po. Oo, ang kaking kuya ng Quadcom. At may galit na galit po! Paduano, kaking kuya. Kaya tawag ni Duterte, unggoy. Mahirap po kunwari. Mas maganda na rin po yung wala po kami. Sinasabi po namin na ginagawa po namin ang lahat ng kaparaanan para malaman po natin to validate our candidate, and that's all. Ginagawa po namin ang lahat ng validation para sa kandidato. Hindi po kami nakikialam sa punto ng may punto. Nagbibigay lamang po kami ng paalala na hindi po tanga at tulog ang taong bayan sa inyo pong mga pagnanakaw. At harinawa ay maipaliwanag ninyo at maibigay nyo ang tamang report sa audit na saan na napunta ang 3.7 trillion, 800 billion, ang tawag nito, ang Maharlika Fund, ang 5,500 flood program, project and budget, plus PhilHealth, and plus those addiction that being controlled under the Malacanang. Noong mga panahon namin, But lang ba? Kaya sabi nga ni Marlica, yung mga namatay na teniente, kapitan or major ng Presidential Security Group, lalabas po yan kasi kaya nyo pang i-define. Ang problema, pag wala na kayo, hindi na rin po kayo makalalabas ng ating bansa, and that is now the rules. 2025 will be the first move then to associate special order declarations na there is no politician will come out from this country as long that they are clear. Pangalawa, sinisigaw din po namin ang ibalik ang as soon as possible, ibalik po ang batas ng may kamatayan. Wala pang 3 linggo after, meron na pong mabibitay sa kamatayan. Sa totoo lamang po. At pangalawa, wala na pong residency ang mga Bombay, bawal na po ang residency, pabalik na po sila, tsaka yung Chinese. Sa kanilang bansa ay bawal ang mga sugal, pero dito manunugal. Sa kanilang bansa ay bawal ang mga illegal na paghahanap buhay, pero dito puro sila illegal. Sa kanilang bansa ay bawal ang adiksyon, pero dito mga addict sila. Sa kanilang bansa ay bawal ang illegal drugs manufacturing or production, pero dito nasa barko pa sila gumagawa ng methamphetamine hydrochloride o ang tinatawag na shabu. Sa kanilang bansa, bawal ang panunuhol, pero dito, uutot ka pa lang, bayad ka na. Sa kanilang bansa, walang VIP sa kulungan, pero dito,
when you are drug involved and syndicate, BIP ka. Kaya something certain na dapat pong baguhin ay ang patakaran at ang panuntunan po ng ating republika. At hingi din po namin na sa sobrang dami ng batas na ginagawa dito sa atin ng mga congressman at senador, in their own protection will be dissolved. Yung effective lamang po na batas. Pangalawa, ang katakot-takot na holiday. Araw ng kalayaan, pwede yan. Tulad sa ibang bansa. Sa Amerika, ilan ang holiday? Mabibilang ng yung nag-iisang kamay. 4th of July. Mostly, ano pa? New Year. Ano pa? Christmas. 3? Hindi pa nga, special holiday pa lang ata ang Christmas Day. Kaya po sa sobra nating holiday, wala na nagtatrabaho. Nag-holiday na sila. Ay, yun yung mga partido po ng bossing, ha? Yun ay ang partido ng mga bossing. Pero kung ang partido mo, nandoon ka lang po sa lower level, ay siyempre, isang kahig, isang tuka. Hindi po isang foil, isang batak. Isang foil, isang batak. Warning again, this old man speculate his statement to the Congress investigation. He told us again to remind na if mabigyan siya uli ng kapahintulutan, ay kanya itong muling gagawin. Doble. This old man is truth to his speak and his statement. Kasi wala tayong BBM, wala po tayong aasahan kay BBM. No overwhelm. Tandaan nyo ba yan? Na overwhelm. Yung kanyang 5,500 floodway program ay na-overwhelm. Hindi nagkaisa, nagsabwatan sa dami ng tubig. Tanga ang buta. Overwhelm. Ano yung customer ng Jollibee? Na-overwhelm sa dami ng customer? Ano yung Paddy's Point? Na-overwhelm sa dami ng Paddy's Point? O ano yun? Customer sa Orange? Na-overwhelm? Orange. Take note! Orange! Makati Avenue. Take note again. Makati Avenue, Orange! Marami nakakaalam dyan sa Orange. Orange Club. Di ba? Boss, di ba? Di ba, boss? Kaya nga, reminder lang na hindi po tulog ang taong bayan. Ay, hindi naman kayo pupunta doon sa Quezon City. Hindi kayo pupunta doon saan? Hindi kayo pupunta doon. Diyan kayo pupunta sa Makati, sa Orange. Ayan. Magtatapos din po ang lahat ng kaligayahan. Hindi po lahat ng araw ay Pasko. May bagong taon naman. Hindi po lahat ng araw ay umaga. May hapon naman. At pagkatapos ng hapon ay may gabi. At pag ipinagpatuloy mo, darating po ang isang madaling araw ng atin pong pag-asa.
Sa totoo lang ba yan? Sana, eleksyon na ngayon. Kaya gusto naming malaman kung yung aming pong mga pagsasaliksik at yung aming pong tawag nito, pagbibigay ng tamang impormasyon sa inyo ay epektibo ba o hindi. Pero wag niyo pong kalilimutan ang Kadante Marcoleta, si Colonel Kerubin, si Bato, at ang mga sumusunod pang kontra sa komunista. Andyan ang Ka Eric Celis, andyan si, alam niyo na, at pumapasok pa rin si Wawawi, si Willie Rebillame. Tama na po siya sa ABS-CBN. Hindi niyo na po kailangan ang doon po sa ABS-CBN, dyan sa makakatulong na po siya. Wag na po sa politikong sistema. Kasi tapos na po ang mga artista. Mapapahiya lang siya. Aminado naman siya na wala siyang alam sa batas. Pangalawa, pagtatawanan siya. Mabubuli lang siya. Tinan mo, di ba, si Lito Lapid, ang tagal bago nag-English, pero ang laki na ng nanakaw niya. Nakabalin. Asa poking bola, kinlalim tete. Asa poking budget, kinlalim ng tete. Kinlalim. Ay, nako, ang dami niyong mga programa ba na kayo din mismo. Pag ako'y napatunayan nyo na involved sa Pogo, I will resign. Kanakaputa naman, Naknakinik-nakinin. Loka rin, anong buri mo? Sometimes is sometimes, but today will be today. And the incoming day will be the future of our people. Kumita na mo, nagkakwarta na mo, sabi nga ni Duterte, pumasok sa Senado, nakasay ko. Paglabas, Rolex na. Boyo. Ang hirap, adjust. Pag dumating ka na po sa oras kasi, kinakat na ng TikTok. TikTok na sab niya, mautuloy. Yan po ang ating pong programa. At in the condition po, ay medyo aagahan ko na po. And I promise po, we are compromising this deal na ibibigay po namin sa inyo ang tinatawag namin mga impormasyon. At ipagpaumanhin ninyo na ino-off ko yung aking comment, kasi kung ang magko-comment lang po ay walang kwenta rin po ang comment. Kung ang magko-comment po ay ogag din po ang kanilang comment. Kung ang kanilang comment ay walang saysay, wala rin pong saysay ang kanilang pong comment. At kung ang comment ay, ang nagko-comment ay bayaran din po ang kanilang comment. Kaya po inop ko dahil walang saysay, wala pong kwenta. Isipin nyo, sa akin ipinagpapaliwanag yung CF ni BP. Hindi ba naman tanga? Ang magpapaliwanag niyan ay ang COA at si BP Sara. Pero kami, or tayo na nakikita natin
kung sino ang gumagalaw at nagsiservisyo, siguro mahihiya ka magtanong, asaan ang CF? Kasi nakita mo, nagsiservisyo sila. Eh yung mga malalaking CF, hindi mo tinatanong kung nasaan ang CF nila. Yun ang pangit. Magtanong ka, we are asking kung nasaan ang CF ni BP, ni Tambaluslos, ni Ko, ni ganito, ni Abante, ni Fernandez, ni Kimbo, ay mga CF nila, ganyan. At dapat may hearing din. Kasi ang mangyayari niyan, pagkatapos ng lahat nito, babalik sila sa Tuwadcom. At sila naman, ang hihiringan. Lalo na pag naipasa na at naibalik na ang kamatayan, death penalty. Lami! Kalami! Tandaan ninyo, hindi lahat ng araw ay Pasko. May bagong taon din. Kaya mag-isip kayo sa pag-aakala ninyo na madederbilize nyo ang isa. At ika nga masisira nyo ang reputasyon ng isa. Pakatandaan nyo lang na ang taong gusto ninyong sirain ay may nagawa. Kesa sa inyong gobyerno ngayon na wala pa ni isang nagagawa. Dapat ang Tuwadcom ninyo ay para kay Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Ngik-Ngik. Kung buhay pa yung namatay na PSG, yung Major, pwede siyang tanungin bakit siya nagpakamatay. Kailangan, dead man tells no tale. Ay, ba't lang kung makaabot diriya sa Mindanao, sa Amoa? Dire, open field dire. Saka lang mangutana ang pulis dire. Kung isa na. Kung isa na. Di ba? Kaya, muli bayan, ang Kuya Ed ay nakikiusap. Muhangyo ko na wait lamang po kayo at magbibigay po kami ng forecast ng 15 tao na kayo po ang magsusulat kung sila ang gusto ninyong iboto. At nakadefine po doon ang kanilang mga naging accomplishment. Kung ano ang kanilang mga involvement. Umasa po kayo. Meron po tayong tropa sa Senate. May security group yan. Meron pa nga yan, MSEC, Marines Security Battalion. Congress, meron po din yan, MSEC. Ay puto-pusang parang doon pala mga nanggagaling ang resources nito. Meron naman tayong mga kuya sa Nika, meron tayong mga kuya sa ISAP, kayo naman. Hindi po kayo makalulusot. At gusto po namin maging kabahagi ng pag-unlad ng Republika ng Pilipinas this coming 2028. At sa mga susunod pang panahon. Tatapusin po natin ang kanilang kawalang-hiyan karon. Their deed will be follow to them. Ang kanila pong mga gawa ay susunod po sa kanila. Kaya i-elaborate po natin. Sana po ay makipagkaisa po kayo na maibalik ang death penalty. Makipagkaisa po kayo na wala ng foreign residency sa ating bansa, maliban na lamang po sa mga delegate.
Katulad ng mga empleyado sa British Embassy, American Embassy, sila lamang po. China Embassy. Wala na po China Embassy kasi aalisin po natin yan. There is no Chinese Embassy. Pati na po ang kanilang residency. Alam po namin na nag-aasawa kayo at ginagawa ninyong alila ang inyong asawa para masabi ninyo na kayo ay legalized by marriage dito po. Pero sa totoo lang, katulong lang ninyo yan, binayaran ninyo para sabihin ma-legalize kayo marriage. Pero ang kasama ninyo na sinasabi niyo ninyong pinsan, yan po ang tunay ninyong asawa. Alam na po namin yan, circulated na po yung mga impormasyon na yan. Sa mga Bombay, sorry na lang sa mga Bombay, maganda po kayong tao at kasama. Kahit po sa laula din kayong maningil ng utang ng mga Pilipino, kahit saan, kahit sa kalsada, wala pong ano. Lumalaki na rin po ang inyong ulo. Kaya ang ginagawa po ng ibang Pilipino sa inyo, ibinebenta kayo ng kapwa ninyong mga Bombay. Sinasabi nila kung saan nyo kukunin ang pera, kailan may pera ang tao na to, doon nyo hold upin tapos patayin nyo na lang. Tama po ba? Mali? Lahat ng kidnapping incident involvement dito sa Pilipinas ay ang mga Bombay din at kababayan nila ang kanilang kinikidnap for ransom. Tama po? Okay. So wala na pong residency. Ang Chinese, lahat ng bawal sa kanilang bansa, dito namamayani sila. Okay? Kaya yun na po. Wala na pong residency. Ngayon, kung maaprobahan ng bansa based doon sa ating alliance na magkaroon sila rito ng embassy, tanging yung mga nakalagay lang sa embassy ang siya pong pwedeng manilbi rito. In accordance na magawa po nila ang kanila pong mga lateral na tungkulin. Vietnamese, Italian, Taiwanese, Korean, lahat po yan. North Korea po, wag na po. Wala po. Tulad ng tinatawag natin ng Russian Embassy, hindi pa nga sila nagbabayad. China, hindi rin nagbabayad. Bakit? Totoo naman, may utang sila for their economic development ng mga panahon ni Marcos. Wala eh. Alam mo, ang paggawa ng batas, kung ang protection mo ay ang sarili mo dun, so hindi yan para sa taong bayan. Yan po ay para sa sarili mo. So maliwanag. Tapos, yan din ang ginagamit ng mga Marcos noong nakaraan na sinasabing wealth for humanity. Saan yung nanay mo? Si Imelda na humihingi ng tulong. Si First Lady Imelda Romualdez Marcos na please help us to release the certain amount to the people of the Republic of the Philippines for their need for educations and food. Nasaan na? Birat ka mati mo wala na. Di ba? Ilang taon ka na naging presidente, Bongbong? And that is the reason why. Napailan nyo ba ng kaso? Si Kibuloy? Torre, Marvin. Congratulations, Mr. Torre, for your assessing statement, for your good compliance, for your statement that using drug is not addiction. Okay, to be follow up by your public representative Pajardo also did another breakthrough only in the Philippines na binibigyan ng proteksyon ang mga gumagamit ng drugs. Okay na nayo! Kaya malalakas ang muka ng mga drug dealer dahil sa inyo. Dahil kaya mataas ang posisyon
ng mga drug makers and drug personality nang dahil sa inyo. Tinan nyo, tumakbo pa. Nangandidato pa si yung taga Leyte. Tingnan nyo nga, involvement sa Dilima. Involvement sa drugs. Doon pa siya nagkabarit. Di ba? Merong nag-viral na sayaw-sayaw sa Dilima sa Muntinlupa. Mau ba? Ganun ba? Dapat ba? Ganyan ba? Yan ang malaking problema ninyo, mga kolokoy mo, sa pag-aakala ninyo na hindi namin yan nakikita. Darating po ang mga araw na pananagutan po ninyo yan. Yung mga ganyan. So, muli po ba yan? Kami po ay nagpapasalamat sa ilang oras na naman po ninyong pag-antabay. Ang Kuya Ed TV po ay hindi na po ito mawawala. Continuous na din po ito. At regarding for that matter, we are inviting all na sana mabigyan nyo kami ng pagkakataon. Salamat po sa inyong mga gifts, sa inyong mga heart, sa mga bossing ko at mga papanalig na naniniwala po. Maraming salamat po. At naandyan po kayo sa mga panahon na nandito po ang Kuya Ed. Muli po ay gusto ko lamang po sa inyo sabihin ang dalawang kataga, ang pledge of loyalty at ang kataga na iniwan ni Gat Andres Bonifacio. At yun nga po. Natatapos na naman po yung programa. Pero babalik po. At ika nga, very well inspired po ang Kuya Ed. So, muli po, ay iiwan ko po sa inyo ang kataga na iniwan ng ating pong ama ng himagsikan, na ang lupang dinilig ng luha at tugo, ang siyang pasihan ng pamunuang tapat ang puso po sa inang bayan. Again, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Sabi nga nila, pag nagsalita na si Kuya Ed niyan, talagang magtataas tayo ng kamay. Taas tayo ng kamay. Thank you po sa inyong pag-attend. Thank you po sa inyong gifts. Thank you po sa lahat ng pagtitiwala ninyo, and we compromise po na ibibigay po namin sa inyo ang tamang data information para po sa mga tunay na kandidato. Hindi po mga parasite. Kayo po, ang Kuya Ed po, maraming salamat po. Thank you po, ang Kuya Ed. Kita po ulit tayo bukas. Thank you po.